2 milyon. Ang mga salitang iyon ay parang mga piraso ng yelo na isa-isang pumatak sa loob ng dibdib ni Dayan, tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa paligid niya. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang mahinang ugong ng aircon sa maliit na opisina ng doktor at ang mabilis, halos masakit na tibok ng sarili niyang puso. Sa harap niya, nakaupo ang doktor. Ang mga salamin nito ay sumasalamin sa liwanag mula sa bintana at ang mukha ay puno ng propesyonal na awa. 2 milyong piso. Hindi iyon numero lamang. Iyon ang presyo ng buhay ng kanyang ina. I understand this is difficult, Ms. Reyes. Malumanay na sabi ng doktor. Pero kailangan na po nating maisagawa ang kidney transplant sa lalong madaling panahon. We found a potential donor. Pero hindi po tayo makakapagpatuloy hanggat hindi naayos ang bayarin. Tumango lang si Dayan. Hindi mahanap ang kanyang boses. Parang may isang malaking kamay na pumipiga sa kanyang lalamunan. Paano? Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? Ang lahat ng naipon niya mula sa pagiging freelance graphic artist, kasama na ang kakarampot na ipon ng kanyang ina, ay halos naubos na sa mga dialysis session at gamot. Ang bahay na tinitirhan nila ay nirerentahan lang. Wala silang ari-arian, wala silang malalapitan. Paglabas niya ng ospital, sinalubong siya ng nakakasilaw na sikat ng araw at ng ingay ng Maynila. Pero para kay Dayan, ang lahat ay malabo at walang tunog. Ang mga naglalakad na tao, ang busina ng mga sasakyan, ang sigaw ng mga tindera sa bangketa, lahat ay parang isang panaginip na hindi niya maintindihan. Naglakad siya na parang isang kaluluwang ligaw. Ang isip ay lumilipad sa iisang tanong. Paano niya ililigtas ang kanyang nanay? Si Aling Elena, ang kanyang pinakamamahal na ina. Ang nag-iisang pamilya na natitira sa kanya. Ang babaeng isinakripisyo ang lahat para sa kanya, na kahit sa gitna ng sakit ay nagagawa pa ring ngumiti at sabihing, "Okay lang ako, anak." Pag-uwi niya sa kanilang maliit na apartment sa Quezon City, nadatnan niyang nag-aayos ng mga lumang damit ang kaibigan niyang si Lucas. Ang masayahing mukha nito ay agad na umasim nang makita ang itsura niya. "Oh, anong sabi ng doktor?" tanong ni Lucas. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Umiling lang si Dayan at naupo sa isang lumang upuang yantok. Doon, bumigay na siya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang agos mula sa sirang dam. Humagulgol siya sa kanyang mga palad. Ang bigat ng mundo ay tila nakapatong sa kanyang mga balikat. Niyakap siya ni Lucas. "Shh! Makakahanap tayo ng paraan, Dayan. Hindi tayo pababayaan." Pero anong paraan? Kahit pagsamahin pa ang lahat ng ipon nilang magkakaibigan, hindi iyon aabot kahit sa kalahati. Ang gabi ay lumalim at kasabay nito ay ang paglubog ng pag-asa ni Dayan. Nakahiga siya sa kanyang kama, nakatitig sa kisame na may mga mantsa ng tubig, habang ang mga imahe ng kanyang ina na nahihirapan ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Kinabukasan, habang abala siya sa paghahanap online ng mga charity institution na maaaring makatulong, isang kakatok ang narinig niya sa pinto. Isang delivery rider na may hawak na isang payat, ngunit eleganteng itim na sobre. "Para po kay Ms. Diane Regis," sabi NG rider. Naguguluhang kinuha ito ni Dayan. Wala siyang inaasahang sulat. Nang buksan niya, isang makapal at mamahaling calling card ang laman nito. Nakaukit sa gintong letra ang isang pangalan. Marco Villanueva, CEO, Villanueva Group of Companies. Sa likod ng card, may isang maikling mensaheng nakasulat sa kamay. "Ako ang solusyon sa problema mo. Meet me at my office. 3 p.m. sharp." Kumunot ang noo ni Dayan. Villanueva. Pamilyar ang pangalan. Isa sa mga pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Paano siya nalaman nito? At anong solusyon ang sinasabi niya? Kahit nag-aalangan,
Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Wala namang mawawala kung susubukan niya. 3:00 ng hapon. Nakatayo si Dayan sa lobby ng Villanueva Tower sa Makati. Ang gusali pa lang ay nakakatakot na mataas, gawa sa salamin at bakal, at sumisigaw ng kapangyarihan. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na naligaw sa palasyo ng mga higante. Nanginginig ang mga tuhod niya habang paakyat ang elevator papunta sa penthouse. Sa opisina mismo ng CEO. Ang opisina ni Marco Villanueva ay mas malaki pa sa buong apartment nila. Mula sa salaming pader, tanaw ang buong syudad. Sa gitna ng lahat, nakaupo sa isang malaking mesa, ang isang lalaki, matangkad, balingkinitan ang pangangatawan, at nakasuot ng isang perpektong plansadong business suit. Hindi niya ito tiningnan. Ang atensyon nito ay nasa mga dokumentong nasa harap niya. Miss Reyes, sabi niya sa malamig at walang emosyong boses, hindi pa rin nag-aangat ng tingin. Sit down. Umupo si Dayan sa silyang nasa harap ng mesa. Naramdaman niya ang panliliit sa sarili. Matapos ang ilang sandali, na parang isang walang hanggan, isinara nito ang folder at sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay madilim at matalim, tila sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang pagkatao. I know about your mother's condition, diretsong sabi ni Marco. And I know you need 2 million pesos. Napalunok si Diane. Sino po kayo? Paano niyo nalaman? That's not important. Putol nito. Let's get straight to the point. I have a proposition for you. Kinuha nito ang isang Manila folder at inilapag sa mesa sa pagitan nila. I need a wife. A wife on paper. For 1 year, you will act as Mrs. Villanueva in public, attend events with me, and live in my house. In exchange, I will pay for your mother's entire hospital bill and her transplant. Everything. Natigilan si Dayan. Pakiramdam niya ay mali ang kanyang narinig. Isang kasal? Para sa pera? Ang buong katawan niya ay napuno ng galit at hiya. Sino ang lalaking ito para isipin na mabibili niya ang lahat? Pati na ang isang tao. Hindi ako. Before you say no, Miss Reyes. Muling putol ni Marco. Think about your mother. This is a business transaction. No emotions involved. After 1 year, we will annul the marriage, and you can walk away with an additional 5 million pesos for you to start a new life. It's a simple choice. Simple? Walang simpleng bagay sa alok na iyon. Iyon ay isang insulto sa kanyang pagkatao. Gusto niyang tumayo, isampal sa mukha nito ang folder, at sabihing isaksak niya sa baga niya ang pera niya. Pero biglang pumasok sa isip niya ang mukha ng kanyang ina, ang maputlang balat, ang hirap sa paghinga, ang ngiti na pilit pa ring ibinibigay sa kanya. Napayuko si Dayan. Ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang kandungan. Ang pride laban sa buhay ng kanyang ina. At sa laban na iyon, alam na niya kung sino ang mananalo. I will give you until tonight to decide, sabi ni Marco. Natila na basa ang kanyang isipan. Ibinalik na nito ang atensyon sa kanyang mga papeles. Isang senyales na tapos na ang kanilang pag-uusap. Gabi. Muli, nasa tabi siya ng kanyang ina sa ospital. Mahimbing itong natutulog. Hindi alam ang giyera sa isip at puso ng kanyang anak. Tinitigan ni Dayan ang kontratang dala niya. Ang bawat salita ay parang kadena. Kasal, pagpapanggap, 1 taon. Hinaplos niya ang kamay ng kanyang ina. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa papel. Ito na ang tanging paraan. Para sa nanay niya, gagawin niya ang lahat, kahit pa ang ibenta ang kanyang kaluluwa. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ang ballpen at, sa pagitan ng mga hikbi, pinirmahan ang pangalan niya sa ilalim ng pangalan ni Marco Villanueva. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagyanig ng kanyang cellphone sa bulsa. Isang text message
mula sa isang hindi pamilyar na numero. Binuksan niya ito. "Be ready. My driver will pick you up tomorrow at 6 a.m. You will move into my house." 6:00 pa lang ng umaga, isang makintab at itim na kotse na hindi pa nakikita ni Diane sa buong buhay niya ang huminto sa tapat ng kanilang apartment building. Ang driver, na nakasuot ng formal na uniforme, ay magalang na bumaba at kinuha ang iisang maleta na dala niya. Walang imik si Diane habang nagpapaalam sa naiiyak na si Lucas. "Mag-iingat ka ha? Tawagan mo ako palagi." Bilin nito, ang mga mata ay puno ng pag-aalala na hindi nito lubos maintindihan. Tumangulang si Diane. "Salamat, Lucas. Pakisabi kay nanay babalik din ako agad para dalawin siya." Ang biyahe mula Quezon City papuntang Makati ay parang isang paglalakbay patungo sa ibang mundo. Bawat metro na inilalayo ng kotse mula sa pamilyar niyang lugar ay parang isang hibla na pinuputol mula sa kanyang pagkatao. Ang maingay na palengke, ang mga nagtatawa ng bata sa kalsada, ang amoy ng pandesal mula sa panaderya, lahat ay napalitan ng mga nagtataasang gusali, malinis na kalsada at isang nakabibinging katahimikan sa loob ng sasakyan. Huminto sila sa harap ng isang napakataas na gate sa Forbes Park. Sa pagbukas nito, bumungad sa kanya ang isang mansyon. Hindi bahay, kundi isang mansyon na tila kinuha mula sa isang magazine. May malawak itong hardin, isang fountain sa gitna, at ang arkitektura ay moderno at matulis. Para itong isang palasyo na gawa sa salamin, bato, at malamig na bakal. Sinalubong siya sa pinto ng dalawang kasambahay na nakaputing uniforme. Sabay silang yumuko. "Good morning po, Ma'am Diane." Ang salitang ma'am ay parang banyaga sa kanyang pandinig. Napayuko siya ng bahagya, hindi alam kung paano tutugon. "Diane na lang po," mahina niyang sabi. Pumasok siya sa loob. Kung nakakalula ang labas, mas nakakawala ng hininga ang loob. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na sobrang kintab. Kaya mong makita ang iyong refleksyon. Ang kisame ay napakataas na tila may sarili itong kalangitan. Ang mga muebles ay minimalistiko ngunit halatang mamahalin. Ang buong lugar ay tahimik, malinis at walang bakas ng buhay. Walang mga litrato sa dingding, walang mga palamuti na nagpapakita ng init ng isang tahanan. Isa itong magandang museo, hindi isang bahay. Para siyang pumasok sa isang gintong hawla. "This will be your room." Napalingon si Diane. Nakatayo si Marco sa itaas ng isang grandiosong hagdanan. Suot ang isang simpleng itim na t-shirt at gray na sweatpants. Kahit sa pambahay na suot, bakas pa rin ang aura ng kapangyarihan. Sinundan niya ito paakyat. Ang silid na tinutukoy niya ay mas malaki pa sa sala at kusina nila pinagsama. May sarili itong banyo na may bathtub, isang walk-in closet, at isang balkonahe na may tanawin ng hardin. "My room is across the hall," sabi ni Marco. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. "Do not enter without my permission." Tumango lang si Diane. "May I have a word with you in my office?" Dagdag niya bago tumalikod. Ang opisina nito sa loob ng bahay ay kasing intimidating ng opisina nito sa Villanueva Tower. Umupo siyang muli sa harap nito. Tulad kahapon, may inabot si Marco na isang folder. "These are the rules of our arrangement," sabi niya. Binuksan ito ni Diane. Nakalimbag sa malinis na papel ang isang listahan. 1. We will have separate bedrooms at all times. 2. In public, you will address me as Marco or any term of endearment. I will do the same. We must act like a loving, newly married couple. 3. No personal questions about my past, my family, or my business. 4. You are not to invite anyone into this house without my prior approval. 5. Your monthly allowance will be deposited into a new bank account. It is more than enough for your personal needs. Napatigil siya sa pagbabasa. Ang bawat salita ay parang sampal.
Isa itong manual, isang kontrata ng empleyado, hindi isang kasunduan sa pagitan ng dalawang tao. Pakiramdam niya ay lalo siyang naging isang bagay na binili, isang artista na binayaran para sa isang papel. Is everything clear? Tanong ni Marco. Tumingin si Dayan sa mga mata nito, naghahanap ng kahit anong emosyon. Pero wala. Blanko ito. Oo, malinaw. Sagot niya. Sinisikap na itago ang pait sa kanyang boses. Maghapon siyang nagkulong sa kanyang kwarto. Sinubukan niyang mag-sketch sa kanyang tablet, pero blanko ang isip niya. Bawat sulok ng silid ay sumisigaw na hindi siya kabilang dito. Nang mag-ring ang kanyang cellphone, halos mapatalon siya sa gulat. Si Lucas. O, kumusta ang unang araw sa bago mong trabaho? Masayang bati nito. Iyon ang kasinungalingang sinabi niya na nakakuha siya ng isang biglaang in-house project sa isang malaking kliyente. Okay lang. Pilit niyang pinasigla ang boses. Medyo malaki ang bahay ng kliyente ko. Talaga? Siya na ba yung magbabayad para sa operasyon ni Tita Elena? Oo, kasama sa kontrata. Ang sakit ng pagsisinungaling ay dumagan sa kanyang dibdib. Nagkwento pa si Lucas tungkol sa kanyang araw, tungkol sa mga nakakatawang tawag sa kanyang radio show. Bawat tawa nito ay parang isang sundot sa puso ni Dayan. Isang paalala ng simple at totoong buhay na pansamantala niyang iniwan. Pagkababa niya ng telepono, naramdaman niya ang matinding kalungkutan. Nasa isang marangyang lugar siya, pero pakiramdam niya ay mas mag-isa siya kaysa dati. Ang unang gabi ay ang pinakamahirap. Nakahiga siya sa malambot na kama na mas malaki pa sa dati niyang higaan, pero hindi siya makatulog. Ang katahimikan ng mansyon ay nakakabingi. Walang ugong ng tricycle, walang tahol ng aso, walang tawanan ng mga kapitbahay. Tanging ang mahinang tunog ng aircon. Mag-aalas 12 na ng gabi nang may marinig siya. Isang pinto na dahan-dahang bumukas sa kabilang hallway ang pinto ng kwarto ni Marco. Sinundan ito ng mga yabag at pagkatapos, isang matinis, basag na tunog. Parang isang babasaging bagay na inihagis sa pader. Nagulat si Dayan at napabangon. Nakikinig siya ng mabuti. Ang puso niya ay kumakabog. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, may narinig siyang isang tunog na hindi niya inaasahan. Isang tunog na napakahina. Halos isang bulong lang ng hangin. Isang pigil na hikbi. Nagmumula ito sa direksyon ng kwarto ni Marco. Saglit lang, at pagkatapos ay wala na. Katahimikan ulit. Ngunit ang tunog na iyon ay nanatili sa isipan ni Dayan. Isang maliit na bitak sa imahe ng malamig at walang pakiramdam na CEO. Kinabukasan, maaga siyang bumaba. Nadatnan niya si Marco sa dining area, nagbabasa ng dyaryo habang umiinom ng kape. Balik na naman ito sa kanyang formal na anyo, na para bang walang nangyari kagabi. Good morning. Bati nito. Hindi man lang nag-angat ng tingin. Morning. Sagot ni Dayan. May pupuntahan tayo ngayong gabi. Sabi ni Marco. Ibinaba ang dyaryo at sa wakas ay tiningnan siya. Isang charity ball. It's our first public appearance as a married couple. I need you to be the perfect Mrs. Villanueva tonight. Bago pa man makasagot si Dayan, may inilapag ang isang katulong na isang patag na itim na kahon sa tabi niya. Binuksan ito ni Marco. Sa loob, nakalatag sa itim na seda, ang isang napakagandang bestida na kulay royal blue at isang kwintas na kumikinang sa liwanag. Napatitig si Dayan dito. Maganda, mamahalin, at parang isang kasuotan para sa isang papel na dapat niyang gampanan. Isang uniforme. Pinagmasdan ni Marco si Dayan habang sinusuri nito ang bestida at alahas. Nakita niya ang saglit na paghanga sa mga mata nito, na mabilis ding napalitan ng isang pamilyar na ekspresyon, isang pinaghalong pagtanggi at kaunting paghamak. Ito ang babaeng pinili niya. Simple, walang arte, at higit sa lahat,
Mukhang may matibay na paninindigan, perpekto para sa papel na kailangan niyang gampanan. Isang babaeng malayo sa tipo ng mga babaeng iniuugnay sa kanya, isang babaeng hindi magdudulot ng iskandalo. Pero sa loob-loob niya, may isang bahagi sa kanya na naiinis sa tingin na iyon, ang tingin na nagsasabing, isa lamang siyang mayamang walang puso na binibili ang lahat ng gusto niya. Hindi ba't iyon naman talaga ang ginawa niya? Binili niya ang serbisyo nito para sa isang taon. Isa itong transaksyon. At dapat ay ganoon lang ang tingin niya rito. Maghanda ka mamayang 7:00, sabi niya. Itinago ang anumang bahid ng emosyon sa kanyang boses bago tumayo at iwanan itong mag-isa sa hapagkainan. Kailangan niyang panatilihin ang distansya. Ang emosyon ang simula ng gulo. At iyon ang huling bagay na kailangan niya. 7:00 ng gabi, naghihintay na si Marco sa paanan ng grandiosong hagdanan. Perpekto ang kanyang suot na taksido at nakahanda na ang kanyang maskara, ang ngiti ng isang matagumpay na CEO, ang boses na puno ng kumpiyansa. Kailangang maging perpekto ang gabing ito. Ang charity ball na ito ay puno ng mga business partners, rivals, at mga tsismosang socialites. Ang pagpapakilala niya sa kanyang asawa ay kailangang maging kapani-paniwala. Narinig niya ang mahinang tunog ng takong sa itaas. Itinuwid niya ang kanyang kurbata at humarap sa hagdanan. Handa nang simulan ang pag-arte. Ngunit nang makita niya si Dayan na dahan-dahang bumababa, natigilan si Marco. Ang lahat ng inihanda niyang salita ay biglang naglaho sa kanyang isipan. Hindi ito ang babaeng nakita niya sa opisina niya na may suot na kupas na maong at t-shirt. Hindi rin ito ang babaeng tahimik na kumain ng almusal kanina. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay ibang-iba. Ang royal blue na bestida ay perpektong lumapat sa katawan nito, na nagbibigay diin sa simpleng hubog nito. Ang buhok nito ay nakaayos sa isang eleganteng bun, na may ilang hibla na malayang nalaglag sa gilid ng kanyang mukha. Ang kwintas na ibinigay niya ay kumikinang sa leeg nito. Ngunit ang totoong kumikinang ay ang mga mata nito. Mga matang puno ng pag-aalinlangan, na tila hindi sigurado kung paano dadalhin ang sarili. Sa isang iglap, hindi siya ang solusyon sa kanyang problema. Hindi siya si Miss Reyes. Sa sandaling iyon, siya ay si Dayan, isang babaeng nakakabighani. Isang kakaibang init ang gumapang sa dibdib ni Marco. Mabilis niya itong isinantabi. "You're late," sabi niya. Ang boses ay mas matigas kaysa sa binalak niya. Inilahad niya ang kanyang braso. "Let's go." Nag-atubili si Dayan ng isang segundo. Tila nagulat sa biglaang pagbabalik ng kanyang malamig na pakikitungo. Pagkatapos, ay dahan-dahan nitong isinukbit ang kamay sa kanyang braso. Ang pagdikit ng balat nito ay nagdulot ng isa na namang kuryente na hindi niya inaasahan. Mainit, malambot. Mabilis niyang binaling ang atensyon sa pinto. Sa loob ng kotse, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Sinikap ni Marco na ituon ang isip sa misyon para sa gabing iyon. "Listen carefully," sabi niya, nakatingin sa daan. Maraming tao sa event na iyon. Business partners, media, rivals. They will ask questions. Ang isasagot lang natin, we had a whirlwind romance and decided to get married privately. Huwag kang sasagot sa mga tanong na hindi ka sigurado. Just smile and look at me. Ako na ang bahala. Understood? Mahinang sagot ni Dayan. Hindi tumitingin sa kanya. "And one more thing," dagdag ni Marco. "Touch my arm occasionally. Laugh at my jokes, even if they're not funny." Kailangan nilang maniwala na masaya tayo. Nang huminto sila sa grand entrance ng hotel, sumalubong sa kanila ang magkakasunod na flash ng kamera. Instinctively, hinigpitan ni Marco ang pagkakahawak sa baywang ni Dayan at iginiya ito palapit sa kanya. Bumubulong. Smile. Gumanap si Dayan ng perpekto. Isang matamis na ngiti ang lumitaw sa mga labi nito habang magkahawak kamay silang pumasok sa ballroom.
para silang mga profesional na artista sa isang entablado. Ipinakilala niya ito sa mga kasosyo. Everyone, I'd like you to meet my wife, Diane. Ang bawat pagbigkas ng salitang wife ay may kasamang kakaibang pakiramdam, isang halo ng pagiging peke, at isang hindi maipaliwanag na pag-aari. Nang magsimula ang tugtugin para sa sayawan, isang matandang business associate, si Mr. Chua, ang lumapit sa kanila. Marco Hijo, isayaw mo naman ang maganda mong asawa. You look genuinely happy tonight. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Walang nagawa si Marco kundi ngumiti at akayin si Diane sa dance floor. Ito ang pinakakinatatakutan niyang parte ng gabi. Ang sapilitang paglalapit, inilagay niya ang isang kamay sa baywang nito at hinawakan ang kamay nito sa isa pa. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Diane. Just follow my lead, bulong niya. Nagsimula silang gumalaw, kasabay ng mabagal na musika. Ang amoy ng banayad na pabango ni Diane ay umabot sa kanyang pang-amoy. Napansin niya ang maliliit na detalye, ang paraan ng pagkurap ng mga pilik mata nito, ang bahagyang pamumula ng pisngi nito sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Sa hindi malamang dahilan, ang pag-arte ay unti-unting nawawala. Ang paghawak niya sa baywang nito ay hindi napilit. Ang paggabay niya sa mga hakbang nito ay naging natural. You're doing great, bulong niya. Hindi na sigurado kung parte pa ba iyon ng pagpapanggap. Nakita niya itong napalunok bago sumagot. Salamat. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng daan-daang tao, tila sila lang ang nandoon. Ang mga peking ngiti ay napalitan ng isang tahimik na pag-unawa. Ang mga salita ni Mr. Chua ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. You look genuinely happy. At sa pagtataka niya, naramdaman niyang may katotohanan doon. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kamay ni Diane sa pagkakahawak niya. Alam niyang naramdaman din nito ang kakaibang sandaling iyon. At doon, sa gitna ng hindi inaasahang koneksyon na iyon, isang boses ang pumunit sa kanilang munting mundo. Marco, darling, you didn't tell me you got married. Ang boses na iyon, malambing, sopistikada, ngunit para kay Marco, ito ang tunog ng isang ahas. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng nagyeyelong lamig. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo doon si Isabela Suarez. Suot ang isang pulang bestida na tila isinukat para lang sa kanya. Ang mga mata ay matalim na nakatutok kay Diane. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ngunit alam ni Marco ang lason na nakatago sa likod nito. Ang anino ng kanyang nakaraan. Naramdaman ni Marco ang bahagyang pag-atras ng kamay ni Diane sa loob ng palad niya. Ang mahika ng sandaling iyon ay biglang nagkapira-piraso. Automatikong bumalik ang kanyang malamig na depensa. Humigpit ang pagkakahawak niya sa baywang ni Diane, hindi na bilang isang malambing na gabay, kundi bilang isang babala, isang pag-angkin. Isabela, sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng yelo. What a surprise! I didn't know you were back in the country. Hindi pinansin ni Isabela ang tanong niya. Ang mga mata nito, na parang mga obsidian, ay maingat na sinuri si Diane mula ulo hanggang paa. Isang mabagal na pagsusuri na puno ng panghuhusga na nagtapos sa isang ngiting kasing tamis ng lason. And you must be the new Mrs. Villanueva, sabi ni Isabela. Ang boses ay malambing ngunit may sundot ng pang-iinsulto. Inilahad nito ang kamay kay Diane. Isabela Suarez, it's a pleasure. Finally meet you. Nag-aalangang tinanggap ni Diane ang kamay nito. Diane Reyes. I mean, Villanueva. Of course, Villanueva. Ulit ni Isabela, na tila ninamnam ang salita bago binitiwan ang kamay ni Diane. Ibinalik nito ang atensyon kay Marco. You should have told me, darling. I would have sent a gift. Ang salitang darling ay tumama kay Marco
na parang isang sampal. There was nothing to tell. Mariin niyang sagot. It was a private matter. Oh, I'm sure it was. Ngumiti si Isabella at pagkatapos ay bumaling ulit kay Diane. You know, if you'll excuse us, Marco, I'd just love to borrow your lovely wife for a moment. Girl talk. I'll give her back. I promise. Bago pa man makatanggi si Marco, malambing ngunit may puwersang hinawakan ni Isabella ang braso ni Diane. Let's go to the powder room. The lighting there is much better for a proper chat. Walang nagawa si Diane, kundi magpatangay. Nakita ni Marco ang gulat at bahagyang takot sa mga mata nito bago sila tuluyang mawala sa gitna ng mga tao. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng dance floor. Ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Isang galit na pamilyar ang kumulo sa loob niya. Galit sa sarili dahil hinayaan niyang mangyari iyon. Galit kay Isabella dahil sa walang kahihiyan nitong pagbabalik. Ang ilang minutong pagkawala nila ay parang isang oras. Nang bumalik si Diane, mag-isa na lang ito. Ang bahagyang pamumula sa kanyang mga pisngi kanina ay wala na. Napalitan ng isang hindi maipaliwanag na pamumutla. Ang mga mata nito ay hindi na nakatingin sa kanya, kundi sa isang malayong lugar. Ang koneksyon na kanilang naramdaman kanina ay tuluyan ng naging abo. Let's go home, sabi ni Diane. Ang boses ay mahina at walang buhay. What did she say to you? Tanong ni Marco. Sinubukan niyang kontrolin ang galit sa kanyang boses pero lumabas pa rin itong parang isang interogasyon. Umiling lang si Diane. Nothing. I'm just tired. Hindi na siya nangulit pa. Ang biyahe pauwi ay binalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Hindi ito ang katahimikan kanina na puno ng pag-aalinlangan. Ito ay isang katahimikang puno ng hinala at pader na muling itinayo pagdating nila sa mansyon. Naunang bumaba si Diane at mabilis na pumasok sa loob, paakyat sa hagdanan patungo sa kanyang kwarto. Hindi man lang siya nito nilingon. Hinubad ni Marco ang kanyang bowtie. Pakiramdam ay sinasakal siya nito. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa mawala ito sa itaas. Ang perpektong gabi na binalak niya ay nasira. Nasira ng isang anino mula sa nakaraan na hindi niya dapat hinayaang makalapit. Nakatayo siya sa sala. Nakikinig sa katahimikan ng malaking bahay. Narinig niya ang pagsara ng pinto ng kwarto ni Diane. Isang pakiramdam ng pagkabalisa, isang emosyon na matagal na niyang ibinaon ang biglang lumitaw. Ito ay parte pa rin ng kasunduan. Kailangan niyang siguraduhin na ang kanyang asawa ay nasa maayos na kalagayan para magampanan ang papel nito. Iyon lang iyon, sabi niya sa sarili. Pero habang paakyat siya sa hagdanan at huminto sa tapat ng sarado nitong pinto, alam niyang hindi lang iyon ang dahilan. Ang imahe ng maputla nitong mukha ay bumabagabag sa kanya. Kumatok siya ng marahan. Walang sagot. Kumatok siyang muli, mas malakas ng kaunti. Nang walang sumagot, dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Nakita niya itong nakaupo sa gilid ng kama, nakatalikod sa pinto. Ang mga balikat nito ay bahagyang nakayuko. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Ang mga salita ay tila nawala. Sa huli, ang lumabas sa kanyang bibig ay isang tanong na mas totoo at hindi kasing lamig ng inaasahan niya. Are you okay? She didn't hurt you. Did she? Napalingon si Diane sa tunog ng kanyang pangalan. Nakatayo si Marco sa may pintuan. Ang mukha ay hindi mabasa sa dilim ng pasilyo, tanging ang silweta lamang nito ang nakikita niya. Ang tanong nito ay lumutang sa hangin, simple ngunit hindi niya inaasahan. Are you okay? She didn't hurt you. Did she? Hindi siya kaagad nakasagot. Ang utak niya ay sinubukang unawain ang tono ng boses nito. May bahid ba ng pag-aalala? O isa lang itong formalidad? Isang paraan ng pag-check sa kanyang asset para masigurong nasa maayos pa itong kondisyon?
Ipinilig niya ang kanyang ulo at yumuko. Okay lang ako. Sagot niya. Ayaw makipagtagpo ng tingin. Pagod lang talaga. Narinig niya itong bumuntong hininga. All right, get some rest. May meeting ako bukas ng umaga. Narinig niya ang mga yabag nito, palayo at ang pagsara ng pinto sa kabilang kwarto. Naiwan siyang mag-isa sa katahimikan, ngunit ang tanong nito ay nanatili sa kanyang isipan. Ang mga salita ni Isabela ay muling umalingaw-ngaw. Pera lang ang habol mo. Tandaan mo, kung sino ang unang minahal, siya rin ang babalikan. Isang kirot ang dumaan sa kanyang dibdib. Bakit siya nasasaktan? Hindi ba't ito naman talaga ang katotohanan? Isa lang siyang binayarang asawa. Wala siyang karapatang masaktan. Kinabukasan, nagising siyang masama ang pakiramdam. Mabigat ang kanyang ulo at nanginginig ang kanyang buong katawan sa ginaw. Kahit na makapal ang kumot na nakabalot sa kanya. Pinilit niyang bumangon. Ngunit sa bawat galaw ay tila umiikot ang kanyang paningin. Ang stress at emosyonal na pagod mula kagabi ay naniningil na. Nang hindi siya bumaba para sa almusal, isang katok ang narinig niya sa pinto. Ma'am Dayan? Okay lang po kayo? Okay lang po, manang. Pilit niyang isinagot. Pero ang boses niya ay paos at basag. Ilang sandali pa. Bumukas ang pinto. Pumasok si Marco. Ang mukha ay seryoso. Manang said, you're not feeling well. Lumapit ito at walang pasabing idinampi ang likod ng palad nito sa kanyang noo. Nagulat si Dayan sa biglaang pagdampi. Ang balat nito ay malamig sa kanyang nag-iinit na balat. You have a fever, sabi nito. Ang kunot sa noo ay mas lumalim. Uminom ka na ba ng gamot? Umiling siya. Umalis ito at pagbalik ay may dalang isang basong tubig at gamot. Inalalayan siya nitong umupo at inabot ang tableta. Drink this. I'll tell Manang to bring you some soup. Huwag ka munang bumangon. Nakatitig lang si Dayan habang inaayos nito ang unan sa kanyang likuran. Bakit ito mismo ang gumagawa nito? Pwede naman itong utusan ng mga kasambahay. Ang simpleng akto ng pag-aalaga ay isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa malamig na CEO. Maghapon siyang nagpahinga. At sa bawat oras, may kakatok sa pinto minsan si Manang na may dalang pagkain, minsan ang isang katulong na may dalang mainit na tsaa. Alam niyang lahat ng iyon ay utos ni Marco. Ang lalaking naglagay ng listahan ng mga batas ay siya ring lalaking sinisiguradong komportable siya sa kanyang pagkakasakit. Ang mga pader na binuo ni Dayan sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng maliliit na bitak. Kinagabihan, nang medyo bumuti na ang kanyang pakiramdam, naisip niyang magpasalamat. Dahan-dahan siyang bumaba. Narinig niya ang mahinang tunog ng pagtipa sa keyboard mula sa opisina nito. Sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto. Nadatnan niya si Marco na nakasandal sa kanyang swivel chair, mahimbing na natutulog. Ang ulo nito ay bahagyang nakatagilid at ang karaniwang seryosong mukha ay payapa. Ang mga papeles ay nakakalat sa kanyang mesa at ang ilaw lamang mula sa laptop ang nagsisilbing liwanag sa silid. Sa itsura nito, para itong isang ordinaryong tao na napagod sa maghapong trabaho, hindi isang makapangyarihang bilyonaryo. Papasok na sana si Dayan para patayin ang laptop nang isang bagay sa mesa ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na silver picture frame. Sa loob nito ay isang kupas na litrato ng isang mas batang Marco. Marahil nasa high school pa lang. Mas payat ito, ang buhok ay medyo magulo. At sa mga labi nito ay may isang ngiti, isang totoo, malapad, at walang halong pag-aalala ng ngiti. Katabi nito ang isang matandang lalaki na may mabait na mukha at mapuputi ng buhok. Ang braso ay nakaakbay sa balikat ng batang Marco. Anong tinitingnan mo? Napatalon si Dayan sa gulat. Gising na pala si Marco.
Ang mga mata ay bahagyang nakapikit pa at ang boses ay magaspang dahil sa pagtulog. Sorry, mabilis niyang sabi. Ibinabalik ang picture frame sa mesa na para siyang napaso. Hindi ko sinasadya. Papasok sana ako para patayin ang laptop mo. Nakita kong nakatulog ka. Dahan-dahang umupo ng tuwid si Marco at pinisil ang pagitan ng kanyang mga mata. Tiningnan niya ang litrato. At pagkatapos ay si Dayan. Sa pagtataka ni Dayan, walang galit sa mga mata nito. Sa halip, may dumaang isang emosyon na hindi niya pa nakikita rito dati, isang bakas ng kalungkutan, ng pangungulila. He's my lolo, sabi ni Marco sa mahinang boses, na tila hindi para kay Dayan, kundi para sa kanyang sarili. Ang nag-iisang taong naniwala sa akin. Napatitig si Dayan. Ito ang unang pagkakataon na nagkwento ito ng kahit anong personal. Ang sarili nitong batas na no personal questions ay siya mismo ang unang sumira. He built this company from nothing. Pagpapatuloy ni Marco. Ang tingin ay nasa litrato pa rin. He taught me everything. He wanted me to be a good man. Not just a good businessman. May pait sa huling mga salita nito. Isang pait na tila nanggagaling sa isang malalim na pinaghuhugutan. Hindi alam ni Dayan kung ano ang sasabihin. Ang Marco na nasa harap niya ngayon ay hindi ang malamig at kalkuladong CEO. Isa siyang lalaking nangungulila sa kanyang lolo. Salamat pala kanina. Pag-iiba niya ng usapan. Sa pag-aalaga mo, tumingin ito sa kanya at sa isang saglit, nawala ang CEO at ang apo at ang natira ay si Marco lang. It's nothing. Kailangan kitang alagaan. Mag-asawa tayo, di ba? Sabi nito. At sa unang pagkakataon, may bahagyang kislap ng panunukso sa mga mata nito. Isang di inaasahang init ang gumapang sa mga pisngi ni Dayan. Kinabukasan, araw ng pagdalaw niya sa kanyang ina. Habang naghahanda siya, may kumatok sa kanyang pinto. Si Marco, bihis na at handa nang umalis papuntang opisina. Are you going to the hospital? Tanong nito. Oo, sagot ni Dayan. Wait for me. Sasamahan kita. Sabi nito, na parang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo. Natigilan si Dayan. Hindi na kailangan. Baka abalahin pa kita. My schedule is clear this morning. Sabi lang nito at tumalikod na. I'll be downstairs in 10 minutes. Sa ospital, bit-bit ni Marco ang isang basket ng prutas. Kung nagulat si Dayan sa alok nitong samahan siya, mas nagulat siya sa pagiging magalang at malumanay nito sa harap ni Aling Elena. Umupo ito sa tabi ng kama. Nakinig sa mga kwento ng Nakinig sa mga kwento ng kanyang ina tungkol sa pagkabata niya. Walang bakas ng pagkabagot sa mukha nito. Tumango-tango ito sa mga sinasabi ni Aling Elena. At minsan ay napapangiti sa mga nakakatawang alaala, tulad noong nahulog si Dayan sa puno ng bayabas dahil sa pag-akyat. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Dayan ang isang panibagong Marco, isang Marco na marunong makinig. Isang Marco na tila interesado sa simpleng buhay na malayo sa kanyang mundo. Nang paalis na sila, humawak si Aling Elena sa kamay ni Dayan. Ang mga mata nito ay nakatingin sa papalayong likod ni Marco. Mabait siyang bata, anak. Bulong ng kanyang ina. Ang boses ay may kasamang sinseridad. Alagaan mo siya. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Dayan. Ang kanyang ina, na may pambihirang kakayahang kilatisin ng isang tao, ay nakita ang kabaitan sa likod ng malamig na maskara ni Marco. Posible kayang tama ang kanyang ina at mali ang kanyang paunang paghusga, ang katahimikan sa kotse pabalik ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito mabigat at puno ng pagkailang. Isa na itong komportableng katahimikan. Isang katahimikang may kasamang isang hindi maipaliwanag na pag-unawa. Sumulyap si Dayan kay Marco na seryosong nagmamaneho.
Sino ka ba talaga, Marco Villanueva? Pagdating sa mansyon, dumiretso si Dayan sa kanyang kwarto. Umupo siya sa kama. Gulong-gulo ang isip. Ang lalaking kinasusuklaman niya dahil sa pag-aalok ng isang malamig na kontrata ay siya ring lalaking nagpakita ng hindi inaasahang kabaitan. Ang lalaking pinirmahan niya para sa pera ay siya ring lalaking ngumiti sa mga kwento ng kanyang ina. Ang mga pader na binuo niya ay hindi na lang nagkakaroon ng bitak. Unti-unti na itong gumuho. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, ang marahang pagring ng kanyang cellphone ay parang isang batong ibinagsak sa tahimik na tubig. Si Lucas. Oh, Lucas, napatawag ka? Masaya niyang bati. Dala pa rin ang gaan ng loob mula sa pagdalaw sa ospital. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi masaya. Hindi ito ang karaniwang masayahing boses ni Lucas. Mayroon itong bigat at pag-aapura. Diane, nasaan ka? Nasa bahay ng kliyente ko. Bakit? May problema ba? Bigla siyang kinabahan. Si nanay, okay lang ba siya? Okay lang si tita. Hindi tungkol sa kanya to, sagot ni Lucas. Nandito ako sa probinsya, sa lumang bahay natin. Nagliligpit ako ng mga gamit ni tita para may maibenta. Alam mo na, para makadagdag sa gastos. O tapos? Huminto si Lucas ng isang saglit, na tila naghahanap ng tamang salita. Narinig ni Dayan ang kaluskos ng papel sa kabilang linya. Habang naghahalongkat ako sa lumang baul, sabi nito sa seryosong boses, may nakita akong mga lumang dyaryo. Mga dyaryo mula pa maraming taon na ang nakalipas. Lucas, ano ba yon? Diretsuhin mo na ako. Muling bumuntong hininga si Lucas at nang magsalita itong muli, ang boses nito ay halos isang pabulong, puno ng isang bagay na hindi maipaliwanag ni Dayan takot, marahil o galit. Dayan, may kailangan kang makita. Dayan, may kailangan kang makita. Ang mga salitang iyon ni Lucas ay parang isang ugong na nanatili sa pandinig ni Dayan kahit matagal nang naputol ang tawag. Mayroong bigat sa boses nito na nagdulot ng malamig na kaba sa kanyang dibdib. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit na coffee shop sa labas ng Forbes Park. Isang lugar na sapat ang layo sa gintong hawla ni Marco. Pagdating niya, nakita niya agad si Lucas sa isang sulok. Hindi ito ang Lucas na masayahin at palangiti. Ang nakaupo sa harap niya ay isang lalaking balisa. Ang mga mata ay puno ng galit at pag-aalala. Sa ibabaw ng mesa, sa pagitan ng kanilang mga tasa ng kape, ay isang malaking brown envelope. Ano to? Tanong ni Dayan. Ang puso ay kumakabog ng mabilis. Hindi sumagot si Lucas. Binuksan lang nito ang envelope at inilabas ang laman. Mga naninilaw na clipping ng dyaryo, mga lumang dokumento, at ilang mga litrato. Kinuha ni Dayan ang isang clipping. Ang headline, na bahagyang nabubura na, ay malinaw pa ring mababasa. Villanueva Group, inakusahan sa kaso ng polusyon sa ilog ng San Mateo. Nanlamig ang buong katawan ni Dayan. San Mateo, iyon ang probinsya nila. Ano? Ano to? Ulit niya. Ang boses ay nanginginig. Basahin mo, mariing sabi ni Lucas. Ipinakita nito ang petsa sa dyaryo. 15 years ago, binasa ni Dayan ang artikulo. Isinalaysay nito kung paano nagreklamo ang mga residente ng San Mateo laban sa isang pabrika ng kemikal na pag-aari ng Villanueva Group. Ang pabrika raw ay lihim na nagtatapon ng kanilang mga basura sa ilog, ang parehong ilog kung saan sila nangingisda, naliligo at kumukuha ng tubig noon. May isa pang dokumento, isang listahan ng mga residente na nagsampa ng kaso. Halos lahat ay pamilyar na pangalan. Mga kapitbahay, mga kalaro niya noong bata pa siya. At sa dulo ng listahan, isang pangalan ang halos dumurog sa kanyang puso. Elena Reyes, ang kanyang ina. Hindi maaari, bulong ni Dayan.
umaatras sa kanyang upuan na para siyang nakakita ng multo. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Tingnan mo ang mga petsa, Dayan, giit ni Lucas. Nagsimulang maglabasan ang mga kaso ng kidney disease sa San Mateo 2 taon matapos itayo ang pabrika. Tumigil lang nang magsara ito dahil sa reklamo. Pero ang lason, naiwan na sa tubig. Naiwan na sa mga katawan nila. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkadugtong-dugtong sa kanyang isipan. Ang unti-unting panghihina ng kanyang ina. Ang pagdami ng mga kababayan nilang nangailangan ng dialysis. Ang lahat ng hirap. Ang lahat ng sakit. Villanueva Group. Ang pangalan ay parang isang sumpa. Ang pamilyang nag-alok na iligtas ang kanyang ina ay ang parehong pamilya na naging dahilan ng kanyang sakit. Si Marco. Hirap niyang bigkasin ang pangalan. Alam niya ba to? Nagkibit balikat si Lucas. Hindi ko alam, Dayan. Pero sa yaman at kapangyarihan nila, imposibleng hindi. Now, pag-uwi niya sa mansyon, ang dating pakiramdam ng pagiging dayuhan ay napalitan ng isang umaalab na galit. Ang bawat mamahaling gamit, bawat piraso ng sining sa dingding, ay tila binili mula sa pagdurusa ng mga tao sa San Mateo. Ang gintong hawla ay naging isang monumento ng kasalanan. Nagkulong siya sa kanyang silid at binuksan ang kanyang laptop. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang nagtatype. Villanueva Group, San Mateo Pollution. Sa una, puro mga artikulo lang tungkol sa mga charity work at tagumpay ng kumpanya ang lumabas. Tila nilinis ang lahat ng bakas ng nakaraan. Ngunit naghanap siya ng mas malalim. Hanggang sa makita niya ang isang luma, halos nakalimutan ng blog. Ang pamagat nito ay, "Ang ilog na unting pumatay sa amin." Naglalaman ito ng mga kwento ng mga biktima, mga testimonya ng mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa sakit sa bato. Nabasa niya ang pangalan ng kanyang ina sa isa sa mga komento, isang desperadong panawagan para sa tulong. Maraming taon na ang nakalipas. Gumuho ang mundo ni Dayan. Ang bawat salitang nababasa niya ay parang isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Ang kabaitan na ipinakita sa kanya ni Marco, ang pag-aalaga nito noong may sakit siya, ang ngiti nito sa harap ng kanyang ina, lahat ay naging isang malaking karumal-dumal na kasinungalingan. Gabi na nang bumabasya, inilapag niya ang lahat ng ebidensya sa center table sa sala, ang mga lumang dyaryo, ang mga printout mula sa blog. Naghintay siya sa dilim. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Marco, may ngiti sa mga labi, at may dalang isang bouquet ng puting bulaklak. Ang mukha nito ay masaya, mas magaan kaysa dati. "Dayan, you're here." Masaya nitong sabi. "I have good news. The best kidney donor has been found for your mother. I already instructed the hospital to proceed. Everything will be fine." Hindi kumibo si Dayan. Ang ngiti ni Marco ay dahan-dahang nawala nang makita nito ang kanyang mukha at ang mga papel na nakakalat sa mesa. "Dayan? What's wrong?" Sa halip na sumagot, tumayo si Dayan at kinuha ang mga papel. Walang emosyon niyang inihagis ang mga ito sa sahig sa paanan ni Marco. Ang mga clipping at dokumento ay nagsabog na parang mga patay na dahon. "Good news?" tanong niya. Ang boses ay puno ng pait at galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. "Anong good news, Marco? Nababayaran mo kami ng perang, kayo rin ang dahilan kung bakit namin kailangan." Pinulot ni Marco ang isang clipping. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito mula sa pagkalito patungo sa pagkabigla. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki. I don't know anything about this." Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Dayan. "Of course you don't. Ganyan naman kayong mayayaman. Nagkakalat kayo ng lason. At pagkatapos ay maghuhugas kamay kayo gamit ang pera ninyo. Dayan, listen to me." "No!"
I'm done listening! Sigaw niya. Ang mga luha ay bumubuhos na mula sa kanyang mga mata. Tapos na ang kontrata. Tapos na ang lahat. Tumalikod siya. Iniwan si Marco na nakatayo sa gitna ng mga piraso ng kanilang mapait na nakaraan. Naglakad siya patungo sa hagdanan. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay palayo sa lalaking nagsimula na niyang pagkatiwalaan. At ngayon ay kinamumuhian na niya ng higit sa kahit sino. Pumasok siya sa kanyang kwarto at hinablot ang kanyang maleta. Naiwan si Marco na nakatayo sa gitna ng sala. Napapaligiran ng mga piraso ng papel na parang mga basag na piraso ng tiwalang winasak ni Dayan. Ang mga salita nito, ganyan naman kayong mayayaman. Nagkakalat kayo ng lason? At pagkatapos ay maghuhugas kamay kayo gamit ang pera ninyo. Ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Bawat ulit ay mas masakit. Yumuko siya at pinulot ang isang naninilaw na clipping. San Mateo, Villanueva Group, Pollution. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa papel at sumampal sa kanya. Paano nangyari ito? Paanong sa lahat ng taon niya sa kumpanya, walang kahit isang bulong siyang narinig tungkol dito? Ang unang ginawa niya ay ang subukang tawagan si Dayan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ng bahagya ang mga daliri habang pinipindot ang pangalan nito. Nagring ito ng ilang beses bago mapunta sa voicemail. Sinubukan niya ulit. Voicemail. Pangatlo. Pang-apat. Sa ikalimang subok, hindi na ito nagring. Pinatay na nito ang telepono. Isang pakiramdam ng panik. Isang emosyon na hindi niya madalas maramdaman ang nagsimulang kumalat sa kanyang sistema. Iniwan niya ang gulo sa sala at pumanhik sa kanyang opisina. Binuksan niya ang kanyang high-end na laptop at mabilis na nag-login sa internal server ng Villanueva Group. Ito ang kanyang teritoryo. Ang lahat ng sikreto ng kumpanya ay dapat naririto. Nag-type siya sa search bar. San Mateo Factory. Isang listahan ng mga file ang lumabas. Ngunit nang subukan niyang buksan ang mga folder na may label na Incident Report at Legal Settlements, isang pulang mensahe ang sumalubong sa kanya. Access denied. File sealed by Chairman's order. Chairman. Parang isang bucket ng malamig na tubig ang ibinuhos sa kanya. Totoo nga, may itinatago ang kumpanya. May itinatago ang kanyang pamilya. Hindi na siya nagsayang ng oras. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at mabilis na nagmaneho papunta sa bahay ng kanyang mga magulang sa kabilang village. 11:00 na ng gabi, pero wala siyang pakialam. Kailangan niya ng mga sagot. Nadatnan niya ang kanyang ama, si Don Ricardo Villanueva, sa library nito. Nagbabasa habang may hawak na isang baso ng brandy. Tumingala ito nang pumasok siya. Ang mukha ay walang emosyon. Marco, what a late visit, sabi nito sa kalmadong boses. Inilapag ni Marco ang isang kopya ng dyaryo sa ibabaw ng mamahaling mesa ng kanyang ama. Tiningnan lang ni Don Ricardo ang headline at ibinalik ang tingin sa kanyang anak. That was a long time ago. A minor incident. Naayos na yan. Naayos? Hindi makapaniwalang tanong ni Marco. Dad, may mga nagkasakit. May mga namatay. Ang nanay ni Dayan, ang asawa ko. Biktima rin siya. And we are handling her case, are we not? Sagot ng kanyang ama. Hindi pa rin nagbabago ang tono. We are paying for her treatment. That is more than what those people deserved. Napatanga si Marco sa narinig. Deserved? Dad, nilason natin ang ilog nila. Sa wakas,
Ibinaba ni Don Ricardo ang kanyang baso. Isang kislap ng galit ang lumitaw sa mga mata nito. Huwag mo nang buksan ang matagal nang nakabaon. Ang negosyo ay hindi isang charity. May mga sakripisyong kailangang gawin para sa mas malaking tagumpay. You will ruin this family's name for a girl? Hindi siya isang girl lang, Dad. Asawa ko siya. Isang babaeng binayaran mo para magpanggap na asawa mo. Ganti ng kanyang ama. Huwag kang maging tanga, Marco. Drop this. Bago pa masira ang lahat ng pinaghirapan ng lolo mo. Ang pagbanggit sa kanyang lolo ang huling dagok. Tumalikod si Marco, puno ng galit at pagkadismaya. Iniwan niya ang kanyang ama. Dala ang isang masakit na katotohanan. May kasalanan nga ang kanyang pamilya at wala itong balak na ituwid iyon. Kinabukasan, gulong-gulo ang isip ni Marco. Paulit-ulit niyang tinawagan si Dayan, ngunit patay pa rin ang telepono nito. Tinawagan niya si Lucas, ang kaibigan nito. Hello? Sagot ni Lucas. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Lucas, it's Marco. Nasaan si Dayan? Kailangan ko siyang makausap. Isang mahabang katahimikan. Lubayan mo na si Dayan. Malamig na sagot ni Lucas. Sinaktan mo na siya ng sobra. May nakausap na siyang iba. Isang taong mas nagpaliwanag sa kanya ng lahat. Anong ibig mong sabihin? Sinong nakausap niya? Ngunit ibinaba na ni Lucas ang telepono. Sinong nakausap niya? Ang tanong ay umikot sa isip ni Marco. At pagkatapos, isang malamig na ideya ang pumasok sa kanyang utak. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang sekretarya. Find out if Isabella Suarez is in my schedule today. Yes, sir, sagot ng sekretarya. She called this morning asking for an appointment. Sabi niya po, urgent daw. Kasabay noon, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Isabella. Ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Marco, darling. Sabi nito, lumalapit sa kanyang mesa. I heard what happened. I'm so sorry. That Diane girl, she seems like an opportunist, using this old story to get more money from you. I told you she was trouble. Nakatitig lang si Marco sa kanya. Ang kanyang isip ay nagpoproseso. Paano nalaman ni Isabella ang tungkol sa pag-alis ni Dayan at ang old story ng ganoon kabilis? How did you know? Tanong niya. Ang boses ay mapanganib na kalmado. Natigilan si Isabella. Well, the walls have ears, darling. Balita'y kumakalat. Hindi. May mali. Ngunit bago pa man niya ito makompronta, ang kanyang private line ay biglang nagring. Isang numero na pamilyar sa kanya ang numero ng head nurse sa ospital kung nasaan si Aling Elena. Mr. Villanueva? Yes, this is Marco Villanueva. Sir, I'm calling about Mrs. Elena Reyes. Her condition suddenly took a turn for the worse an hour ago. Naging critical po siya. The doctor said she needs the transplant surgery immediately, within the next 24 hours. Napahigpit ang hawak ni Marco sa telepono. Okay, proceed. Do whatever it takes. Huminto ang nurse sa kabilang linya. That's the problem, sir. We were about to, but we received a call from her daughter, Miss Diane Reyes, a few minutes ago. She explicitly instructed us to cancel the procedure. Sinabi niya po na hindi na niya tatanggapin ang financial assistance ninyo. Ang mga salita ng nurse ay parang mga martilyong pumukpok sa dibdib ni Marco. She what? She canceled everything, sir. We cannot proceed without her consent. I'm sorry. Ibinaba ni Marco ang telepono. Napatingin siya sa kawalan. Ang mukha ay blanko. Ang babaeng mahal na mahal ang kanyang ina dahil sa galit at pride ay handang isapanganib ang buhay nito para lang makalayo sa kanya. At siya, na may hawak ng lahat ng kapangyarihan at pera para iligtas ito, ay walang magawa. Ang mahabang pasilyo ng ospital ay tila walang katapusan.
Bawat hakbang ni Dayan ay mabigat, na para siyang may hinihilang kadena sa kanyang mga paa. Ang hangin ay amoy antiseptic at pag-aalala. Sa dulo ng hallway, sa labas ng intensive care unit, nakaupo si Lucas sa isang plastic na upuan. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Lucas? Mahinang tawag ni Dayan. Tumingala ito. Ang mga mata ay namumugto. Dayan, si Tita Elena. Hindi na nito kailangang tapusin ang sinasabi. Ang emergency call mula sa ospital kaninang madaling araw ay isang bangungot na naging totoo. Biglang bumigay ang mga bato ni Aling Elena. Kailangan na itong maoperahan sa lalong madaling panahon. Kung hindi, hindi kayang isipin ni Dayan ang kasunod. Umupo siya sa tabi ni Lucas. Ang katawan ay nanginginig sa kabila ng init sa loob ng ospital. Ang bigat ng kanyang desisyon ay parang isang dambuhalang bato na dumadagan sa kanyang dibdib. Pinipigilan siyang huminga. Tinawagan niya ang ospital kanina. Sa gitna ng galit, sakit, at nasirang tiwala, sinabi niya sa kanila na itigil ang lahat ng tulong mula kay Marco Villanueva. Isang desisyon na ginawa ng kanyang pride. Isang desisyon na ngayon ay maaaring maging sanhi ng kamatayan ng kanyang ina. Anong sabi ng doktor? Tanong niya. Ang boses ay halos isang pabulong. Kailangan ng operasyon. Ngayon na. Pero alam mo na. Ang bayarin. Sagot ni Lucas. Ang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Sinubukan kong tumawag sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, pero kulang na kulang pa rin. Dayan. Napapikit si Dayan. Ang 2 milyong piso na dati isang malaking bundok ay naging isang dambuhalang pader na ngayon. Isang pader na hindi niya kayang akyatin. Ang lalaking kayang magwasak ng pader na iyon sa isang pitik lang ng daliri ay ang parehong lalaking pinagmulan ng lahat ng kanilang pagdurusa. Paano nangyari ito? Isang linggo lang ang nakalipas, may pag-asa na. May donor na. May pera na. Ngayon, nasa bingit ng kamatayan ang kanyang ina. At siya ang may kasalanan, ang pagmamatigas niya, ang galit niya. Ang ito ang bunga. Sa kabilang banda ng syudad, sa Villanueva Tower, nakatayo si Marco sa harap ng salaming bintana ng kanyang opisina, nakatingin sa malawak na syudad sa ibaba. Ngunit wala siyang makita. Ang isip niya ay nasa isang maliit na kwarto ng ospital. Ang mga salita ng nurse ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang utak. She canceled everything, sir. Marco, darling, you look terrible, sabi ng isang boses sa likuran niya. Si Isabela. Pumasok ito na parang pag-aari niya ang lugar. May dalang 2 tasa ng kape. I brought you coffee. You need it. Hindi siya nilingon ni Marco. What do you want, Isabela? I want to help. Malambing nitong sabi. Inilapag ang kape sa kanyang mesa. Nakausap ko si Tito Ricardo. He's very worried about you. About this. Mess. He agrees with me. Kailangan na nating ayusin to bago pa kumalat. And how do you propose we do that? Mapait na tanong ni Marco. Simple. I'll handle the media. I'll make sure this San Mateo issue stays buried. And as for your wife, sabi nito, may diin sa huling salita. Let her go. She's not worth it. We can say she was a gold digger. Madaling maniwala ang mga tao. And then, we can announce our engagement. It will stabilize the company's stocks. It's the perfect solution. Tumingin si Marco sa kanya. Ang mga mata ay walang buhay. Nakikita niya ngayon si Isabela nang malinaw hindi ang babaeng minahal niya noon, kundi isang oportunistang ahas. Ginamit siya nito noon at ginagamit siya ulit ngayon. Nakita niya ang pakikipagsabuatan nito sa kanyang ama, isang alyansang binuo sa kasakiman at pagtatago ng katotohanan. Tila nagtagumpay na si Isabela. Nakuha na nito ang tiwala ng kanyang ama. Nasa kanya na ang lahat. At siya,
Wala siyang nagawa kundi panoorin ang pagguho ng lahat sa paligid niya. Bumalik ang atensyon ni Diane sa humihikbing si Lucas. Napatingin siya sa kanyang cellphone. Ang battery nito ay malapit ng maubos. Ang wallpaper. Isang masayang litrato nila ng kanyang ina. Isang butil ng luha ang pumatak sa screen. Ang pride ba niya ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng kanyang ina? Ang galit ba niya ay mas matimbang kaysa sa bawat hininga nito? Hindi. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang kanyang contacts. Hinanap niya ang pangalan na ayaw na niyang makita kailanman. Marco Villanueva. Tinitigan niya ito ng matagal. Bawat segundo ay parang isang karayom na tumutusok sa kanya. Sa huli, pinindot niya ang call button. Sinagot ito ni Marco sa unang ring. Diane? Ang boses nito ay magaspang, puno ng pag-aalala. Nilunok ni Diane ang bukol sa kanyang lalamunan. Ang lahat ng kanyang pride. Marco. Diane. Thank God. Nasaan ka? Papunta na ako diyan. Wag. Putol niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Isang manipis na pader na pilit niyang itinayo para protektahan ang sarili mula sa tuluyang pagguho. Tumawag ako para sabihin sa'yo. Natapos na ang lahat. Natahimik ang kabilang linya. Narinig niya ang mahinang paghinga ni Marco. Anong ibig mong sabihin? Tanong nito. Ang boses ay nag-aalangan. Ibalik mo sa akin ang kontrata. Sabi ni Diane. Bawat salita ay parang lasong lumalabas sa kanyang bibig. Dahil alam niyang kasinungalingan ang bawat isa. I-annul na natin. Aalis na kami. Isasauli ko ang pera mo kapag nakaipon na ako. Hindi ko kailangan ng madumi mong pera. Isang mahabang, masakit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Alam ni Diane na sa pagsasabi niya nito, tinatatakan na niya ang kapalaran ng kanyang ina. Pero kailangan niyang gawin. Kailangan niyang putulin ang lahat ng ugnayan sa lalaking ito. Kahit pa kapalit nito ay ang lahat-lahat sa kanya. Diane, please, wag nating pag-usapan yan ngayon. Your mother. Wag mong babanggitin ang nanay ko. Sigaw niya. Hindi na napigilan ang emosyon. Wala kang karapatan! At sa mga salitang iyon, pinatay niya ang tawag. Ibinagsak niya ang cellphone sa kanyang kandungan. At doon, sa harap ni Lucas, sa malamig na pasilyo ng ospital, tuluyan na siyang humagulgol na wala na ang lahat. Ang kanyang ina ay nasa bingit ng kamatayan. Ang lalaking kaya siyang tulungan ay ang lalaking pinakakinamumuhian niya. Wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan, wala siyang pag-asa. Samantala, sa opisina ni Marco, ibinaba niya ang telepono. Ang katahimikan sa silid ay mas mabigat pa kaysa dati. Nakatingin sa kanya si Isabela. Isang ngiti ng tagumpay ang unti-unting sumisibol sa mga labi nito. See? I told you. Sabi nito. She's just causing you pain. It's time to cut your losses, Marco. Ngunit hindi nakatingin si Marco kay Isabela. Ang tingin niya ay nakapako sa isang bagay sa kanyang mesa, ang maliit na silver picture frame na may litrato niya kasama ang kanyang lolo. Ang ngiti ng kanyang lolo ay tila nangungusap sa kanya. He wanted me to be a good man, not just a good businessman. Ano ang gagawin ng isang mabuting tao sa sitwasyong ito? Isang desisyon ang dahan-dahang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na hindi nakabase sa negosyo o sa pangalan ng pamilya. Isang desisyon na maaaring ikabagsak ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Isang desisyon para sa babaeng nagturo sa kanya ng kahalagahan ng isang buhay. Tumingin siya kay Isabela. Ang mga mata niya ay hindi na blanko. Mayroon ng apoy dito, isang apoy ng determinasyon. Get out of my office, Isabela. Sabi niya sa malamig at pinal na boses. Nagulat si Isabela. What? Marco, I'm just trying to help, I said. Get out. Nang makalabas si Isabela,
Kinuha ni Marco ang kanyang telepono. Hindi si Dayan ang tinawagan niya. Hindi rin ang ospital. Isang tao lang ang makakatulong sa kanya ngayon. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Isang taong tapat sa kanya at hindi sa kanyang ama, Attorney Romero. Sabi niya, nang sagutin nito ang tawag. Sir Marco, napatawag po kayo? Tumingin si Marco sa bintana. Sa syudad na minsan ay tiningnan niya bilang kanyang kaharian. Ngayon, handa na siyang isuko ang lahat. Find everything about the San Mateo factory case. Everything. Pull out all the original files. Kahit pa kailanganin mong sirain ang selyo ng chairman, I want every single detail. Every victim's name, every dirty secret. Huminto siya sandali, huminga ng malalim, at idinugtong ang pinakamahalagang utos. I don't care who gets hurt. Ang opisina ni Marco sa mansyon ay hindi na isang lugar ng negosyo. Ito ay naging isang war room. Ang mamahaling mahogany na mesa ay natabunan ng mga kahon ng lumang dokumento, mga financial report, at mga legal na papeles. 3 araw at 3 gabi na silang halos walang tulog ni Attorney Romero. Ang tanging bumubuhay sa kanila ay itim na kape at ang nag-aalab na determinasyon ni Marco. Narito, sir. Sabi ni Attorney Romero, itinuturo ang isang ledger mula 15 taon na ang nakalipas. Ito ang patunay, ang utos para sa Waste Management Efficiency Program, isang code name para sa pagtatapon sa ilog, ay direktang nanggaling sa opisina ng chairman. May pirma ng ama ninyo. Tinitigan ni Marco ang pirma ng kanyang ama. Walang pagkabigla sa kanyang mukha. Ang kanyang ama, sa ngalan ng kita at reputasyon, ay handang isakripisyo ang kalusugan ng isang buong komunidad. May isa pa, sir. Dagdag ng abogado. Inilipat ang atensyon sa isang hiwalay na folder. Financial Trails. Isang linggo matapos ang charity ball, isang malaking halaga ang pumasok sa isang offshore account na konektado kay Miss Isabela Suarez. Ang perang iyon ay galing sa pinakamalaki nating kakompetensya, ang Sterling Corp. Doon, isang malamig na galit ang gumapang sa ugat ni Marco. Hindi lang pala simpleng paghihiganti ang ginagawa ni Isabela. Isa itong corporate sabotage. Ginamit siya nito. Ginamit nito si Dayan. Ginamit nito ang isang trahedya para sa sarili nitong kapakanan. Kailangan natin ng testigo, attorney. Mariing sabi ni Marco. Isang taong nandoon mismo. Isang taong hindi nila kayang bilhin o takutin. Nagsimula ang masusing paghahanap. Mula sa mga lumang payroll ng pabrika, natagpuan nila ang pangalan ng dating foreman, Jess Mariano. Ang huling address nito ay sa isang maliit na baryo sa Sorsogon. Hindi sila nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan, lumipad si Marco at si Attorney Romero patungo sa Bicol. Natagpuan nila si Mang Jess sa isang maliit na kubo sa tabi ng dagat. Isang matandang lalaki na ang mukha ay kinorte na ng araw at ng alat ng hangin. Sa simula, takot ang nanaig dito. Paulit-ulit itong umiling. Sinasabing, wala na siyang maalala. Binayaran na po ako para manahimik. May pamilya po ako, sir. Nanginginig na sabi ni Mang Jess. Umupo si Marco sa harap nito, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang taong nakikiusap. Hindi po pera ang habol ko, Mang Jess. Hustisya. Sabi ni Marco, ang boses ay puno ng sinseridad. May isang babae sa ospital ngayon, ang nanay ng asawa ko. Nag-aagaw buhay siya dahil sa nangyari sa San Mateo. Isa lang siya sa marami. Alam kong binabagabag din kayo ng konsensya ninyo. Tinitigan ni Mang Jess si Marco. Nakita nito ang sakit at determinasyon sa mga mata ng binatang nasa harap niya. Dahan-dahan, tumango ito. Ano po ang kailangan ninyong malaman? Samantala, sa Maynila, gulong-gulo pa rin ang isip ni Dayan. Matagumpay ang operasyon ng kanyang ina. Nagpadala ng liham ang ospital na nagsasabing isang anonymous benefactor ang sumagot sa lahat ng gastusin.
Alam niyang si Marco iyon, at ang kaalamang iyon ay lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Dapat ay galit ang maramdaman niya, ngunit may isang bahagi sa kanya na nakakaramdam ng pasasalamat. Nagkita sila ni Lucas sa labas ng ospital. "Nakausap mo na ba siya?" tanong ni Lucas. Umiling si Dayan. "Wala na kaming dapat pag-usapan." "Sigurado ka ba?" giit ni Lucas. "Dayan, may hindi tama. Nung huli tayong magkausap, sinabi kong may nakausap kang iba. Si Isabela ba yon?" Tumango si Dayan. "Hindi ba't parang masyadong perpekto?" tanong ni Lucas. "Nag-away kayo ni Marco, tapos biglang darating si Isabela, ang ex-fiancé, para sabihin sa'yo na si Marco ang masama? Siya bigla ang naging martir, parang eksena sa pelikula. Masyadong planado." Ang mga salita ni Lucas ay tumagos sa isip ni Dayan. Oo nga, bakit nga ba siya naniwala agad kay Isabela? Dahil ba mas madaling paniwalaan ang kasamaan ni Marco? Pero ang Marco na nakilala niya sa mga huling araw, ang Marco na nag-alaga sa kanya, ang Marco na gumalang sa kanyang ina, ang Marco na nangungulila sa kanyang lolo, hindi iyon tugma sa imahe ng isang halimaw na kayang manlason ng isang buong bayan. Isang binhi ng pagdududa ang itinanim ni Lucas sa kanyang puso. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Marco pagbalik niya sa Maynila. May ebidensya na siya, may testigo na siya, pero bago niya simulan ang digmaan, lihim siyang nagpunta sa ospital. Hindi siya nagpakita. Mula sa dulo ng pasilyo, sa likod ng isang salamin, pinanood niya ang silid ni Aling Elena. Nakita niya si Dayan na nakaupo sa tabi ng kama. Hinahaplos ang kamay ng natutulog na ina. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita niyang yumuko si Dayan, at kahit mula sa malayo, alam niyang umiiyak ito. Ang mga balikat nito ay nanginginig sa tahimik na paghikbi. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Marco sa kanyang puso. Ang bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ni Dayan ay parang isang dagang nag-aapoy na tumutusok sa kanya. Ito ang resulta ng kasalanan ng kanyang pamilya. Ito ang sakit na idinulot ng pangalang Villanueva. At sa sandaling iyon, ang kanyang desisyon ay naging mas matibay pa kaysa sa bakal. Hindi na ito tungkol sa paglilinis ng kanyang pangalan sa mata ni Dayan. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama. Tumalikod siya. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, ngunit may bigat. Pag-alis niya sa ospital, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang sekretarya. "Good evening, Sir Marco." Bati nito. "Cancel all my appointments for tomorrow." Mariin niyang utos. "And schedule an emergency board meeting. 10 a.m. sharp." "Sige po, sir." "Sino-sino po ang ipapatawag ko?" "The entire board," sabi ni Marco. "My father. And make sure Miss Isabela Suarez gets a special invitation. Tell her we have something very important to discuss regarding her partnership with Sterling Corp." Huminto siya sandali bago idugtong ang huling utos. "And after that, call Lucas, the radio DJ. Tell him I need him to bring Diane Reyes to Villanueva Tower at exactly 10:30 a.m. tomorrow. Tell him it's about justice for her mother." Pagkababa niya ng telepono, tumanaw siya sa madilim na kalangitan ng Maynila. Bukas. Bukas ang araw ng pagtutuos. Handa na siyang sunugin ang lahat, kahit pa ang sarili niyang mundo, para lang maibigay ang hustisya na matagal nang ipinagkait sa mga biktima. Handa na siyang harapin ang lahat, para sa babaeng umiiyak ngayon sa loob ng ospital. Ang conference room sa pinakatuktok ng Villanueva Tower ay tila isang arena. Ang mahabang mesa, na gawa sa salamin at bakal, ay napapaligiran ng mga pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya. Sa isang dulo, nakaupo si Don Ricardo Villanueva. Ang kanyang mukha ay isang blankong pader, ngunit ang mga mata ay nagbabaga. Sa tabi niya, nakaupo si Isabela Suarez. Ang kanyang postura ay perpekto at ang ngiti ay kampante.
Ngunit ang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang mamahaling bag ay nagpapakita ng bahagyang kaba. Sa kabilang dulo, nakatayo si Marco, kalmado, tahimik. Ang kanyang presensya ay tila pumuno sa buong silid, mas mabigat kaysa sa lahat ng pinagsama-samang kapangyarihan ng board. "Thank you for coming on such short notice," simula ni Marco. Ang boses ay matatag at malinaw, umaalingaw-ngaw sa tensyonadong katahimikan. "I called this meeting to discuss a matter of utmost importance, something that concerns the very foundation of this company. An old case regarding our factory in San Mateo." Isang hindi komportabling paggalaw ang maririnig mula sa mga board members. Tumingin si Don Ricardo sa kanyang anak. Isang tahimik na babala sa mga mata nito. Nginitian lang ito ni Marco. Kasabay noon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Lucas. At sa likod niya, nag-aalangang sumunod si Dayan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang mga taong nasa loob. Sinalubong siya ng tingin ni Marco, isang tingin na puno ng mga emosyon na hindi niya mabasa bago ito muling bumaling sa lahat. As I was saying, pagpapatuloy ni Marco, na tila hindi nagambala, new information has come to light regarding this case. "This is absurd!" Putol ni Don Ricardo. Ang boses ay dumadagundong. "This is an internal company matter. What is she doing here? She is the reason we are all here." Sagot ni Marco, ang tingin ay hindi natitinag mula sa kanyang ama. She and her mother, and all the other families in San Mateo whose lives we destroyed. Itinuro ni Marco ang malaking screen sa likod niya. Isang video ang nagsimulang mag-play. Ito ay isang recording ng testimonya ni Mang Jess, ang dating foreman. Umiiyak nitong isinalaysay ang lahat ang utos mula sa itaas, ang pagtatapon ng kemikal, ang panunuhol para manahimik, ang takot na bumalot sa kanya sa loob ng 15 taon. Ang mukha ni Don Ricardo ay namutla. Ang mga board members ay hindi mapakali sa kanilang mga upuan. Tanging si Isabela lang ang nanatiling kalmado, bagamat ang kanyang ngiti ay bahagyang kumupas na. "A testimony from a disgruntled employee," sabi ni Isabela. Tumatawa ng bahagya. "That's hardly evidence, Marco." "You're right," sang-ayon ni Marco. Na ikinagulat ng lahat. Lumakad siya patungo sa sound system. "A testimony is not enough. How about a recording?" Pinindot niya ang play. Isang pamilyar na boses ang pumuno sa silid, ang boses ni Isabela. "Don't worry, Mr. Sterling. Marco is eating out of the palm of my hand. He's distracted. By the time he figures out what's happening, we would have already leaked the San Mateo documents to the press. The Villanueva stocks will plummet, and Sterling Corp will be there for a hostile takeover." Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Lahat ng mata ay napunta kay Isabela. Ang kanyang mukha ay wala ng kulay, kasing puti ng kanyang suot na bestida. That's fake! That's fabricated!" Sigaw niya, ang boses ay nanginginig. "Is it?" tanong ni Marco. Inilabas ang isang folder at inihagis ito sa gitna ng mesa. Inside that folder are bank records, proving your connection to Sterling Corp. Financial trails don't lie, Isabela. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang ama. "And neither do signatures." Isa pang folder ang inilapag niya. Naglalaman ito ng orihinal na memo na may pirma ni Don Ricardo, ang utos na nagsimula ng lahat ng trahedya. Napatayo si Don Ricardo. Ang mga kamay ay nanginginig sa galit. "You would betray your own father? Your own family? You betrayed Lolo's legacy first," malamig na sagot ni Marco. "You betrayed every family in San Mateo." "I am not betraying you, Dad. I am fixing what you broke." Hindi makapaniwala si Dayan sa kanyang nasasaksihan. Ang lahat ng kasinungalingan ay isa-isang nabubunyag sa harap niya. Ang Marco, na inakala niyang halimaw, ay siyang tumatayong tagapagtanggol ng katotohanan. Ang lalaking sinisi niya ay siyang nagsasakripisyo ng lahat
para sa hustisya. Humarap si Marco sa board, ang kanyang boses ay pinal at puno ng awtoridad. Effective immediately, I am stepping down as CEO of Villanueva Group. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa silid. The company will create a multi-million peso foundation. Pagpapatuloy niya, dedicated to compensating and providing lifelong medical care for all the victims of the San Mateo incident. The fund will be overseen by a third-party committee to ensure transparency. This is not charity. This is justice. And it will start with a public apology from this company and from me, personally, as a Villanueva. Sa huli, ang kanyang mga mata ay napunta kay Dayan. Ang buong conference room, ang board, ang kanyang ama, si Isabela, lahat sila ay naglaho. Tanging si Dayan na lang ang nakikita niya, ang babaeng nasaktan niya. Ang babaeng dahilan ng lahat ng ito, lumakad siya palapit dito. Bawat hakbang ay mabigat sa pagsisisi. Huminto siya sa harap niya. Ang mga mata ay puno ng sakit na hindi niya na sinubukang itago. Diane, patawarin mo ako. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Dayan. Ang lahat ng galit at sakit na naramdaman niya ay napalitan ng isang napakalaking pag-unawa at hiya. Siya ang nanghusga. Siya ang hindi nakinig. Hindi siya sumagot. Wala siyang masabi. Ang tanging nagawa niya ay tumalikod at mabilis na naglakad palabas ng silid. Iniwan si Marco na nakatayo doon. Ang puso ay wasak. Pakiramdam ay nabigo pa rin sa kabila ng pagbunyag sa lahat ng katotohanan. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalo ng Villanueva Group ay sumabog sa lahat ng balita, tulad ng inaasahan. Ngunit sa halip na tuluyang pagbagsak, isang kakaibang bagay ang nangyari. Dahil sa hayagang pag-amin, paghingi ng tawad, at pagtatatag ng foundation, unti-unting nakuha ng publiko ang respeto sa bagong direksyon ng kumpanya. Si Marco Villanueva, ang CEO na nagsakripisyo ng kanyang posisyon, ay naging simbolo ng corporate responsibility. Para kay Dayan, ang mga linggong iyon ay isang malabong panaginip. Ang kanyang ina ay mabilis na lumakas pagkatapos ng matagumpay na operasyon. Araw-araw, dinadalaw siya ni Dayan sa ospital, at sa bawat pagbisita, may mga sariwang bulaklak na sa mesa na hindi galing sa kanya. Alam niya kung kanino galing ang mga iyon. "Nakamusta mo na ba si Marco, anak?" Tanong ni Aling Elena isang hapon habang tinutulungan siya ni Dayan na umupo. Ang kulay ay bumabalik na sa mukha nito. Umiling si Dayan. "Hindi pa po." "Puntahan mo siya," sabi ng kanyang ina. Hinawakan ang kanyang kamay. "Pasalamatan mo siya. May mga pagkakamali ang kanyang pamilya. Oo, pero ang isang taong handang itama ang pagkakamali ng iba, kahit pa ikasira niya, ay isang taong may busilak na puso. Huwag mong hayaang mawala ang ganoong tao, anak." Ang mga salita ng kanyang ina ay tumama sa kanya. Sa loob ng ilang linggo, pinangunahan siya ng hiya at takot. Hiya dahil sa maling paghusga niya. Takot na harapin ang lalaking sinigawan at tinalikuran niya matapos nitong isakripisyo ang lahat. Pero tama ang kanyang ina. Kailangan na niyang tapusin ang gyera sa loob niya. Kinabukasan, nagpunta siya sa Villanueva Tower. Ngunit sinabi ng receptionist na hindi na doon nag-oopisina si Marco. Sa halip, ibinigay nito ang address ng isang mas maliit na opisina sa labas ng Makati, ang headquarters ng bagong foundation. Pagdating niya, nakita niya ang isang simpleng opisina na puno ng mga volunteer at mga taong humihingi ng tulong. Sa gitna ng lahat, sa isang maliit na cubicle, nakaupo si Marco, walang mamahaling suit. Tanging isang puting polo shirt lang, seryosong nakikipag-usap sa isang matandang babae. Nag-angat ito ng tingin at nakita siya. Isang saglit na pagkagulat ang dumaan sa mukha nito bago ito magalang na nagpaalam sa kausap. Tumayo ito at lumapit sa kanya. "Dayan?"
Sabi nito, ang boses ay may halong pag-aalinlangan. Kumusta na ang mama mo? Okay na siya, Marco. Malakas na. Sagot ni Dayan. Salamat. Sa lahat. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Walang anuman. Iyon ang tama. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan. Maraming gustong sabihin si Dayan, gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang ipaliwanag kung bakit siya tumakbo pero walang salitang lumalabas. Umalis na ako sa mansyon, sabi ni Marco, na tila binasag ang yelo. Nasa isang maliit na kondo na lang ako. Ang bahay na iyon, masyadong maraming alaala. Tumango si Dayan. Ako rin. Naghahanap na kami ni nanay ng bagong apartment. Good! Sabi ni Marco. That's good! Muli, katahimikan. Ito na ba yon? Isang pasasalamat? Isang kamustahan? At pagkatapos ay magkakanya-kanya na sila ng landas? Ang ideyang iyon ay nagdulot ng isang matinding kirot sa puso ni Dayan. Babalik na ako sa probinsya. Pagpapatuloy ni Marco, na tila naghahanda ng magpaalam. Tutulong ako sa pag-rehabilitate ng ilog. Marami pa akong kailangang ayusin doon. Marami pa akong kailangang patunayan sa sarili ko. Ang mga salitang iyon ang gumising kay Dayan. Kung hahayaan niyang umalis si Marco ng ganoon lang, pagsisisihan niya ito habang buhay. Marco, sandali! Sabi niya, ang boses ay mas matatag na ngayon. Pwede ba tayong mag-usap? Sa labas, naglakad sila papunta sa isang maliit na parke sa tapat ng gusali. Umupo sila sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, may ilang metrong pagitan sa kanila. Ang ingay ng syudad ay tila humina. Marco, I'm sorry. Panimula ni Dayan, nakatingin sa kanyang mga kamay na nasa kandungan. Sorry kung hinusgahan kita. Sorry kung hindi ako nakinig. Natakot ako. At nagalit. At nasaktan. Tumingin si Marco sa kanya. May karapatan kang masaktan, Dayan. Ang pamilya ko. Sinaktan namin kayo. Pero hindi ikaw yon. Giit ni Dayan. Sa wakas ay tumingin na sa mga mata nito. Nakita ko kung sino ka talaga. Nakita ko ang Marco na nag-alaga sa akin. Ang Marco na gumalang sa nanay ko. At ang Marco na handang isuko ang lahat para sa tama. At yung Marco na yon, ayaw kong mawala sa buhay ko. Isang emosyon na hindi pa nakikita ni Dayan dati, ang dumaan sa mukha ni Marco. Isang halo ng pag-asa at takot. Ang kontrata natin. Tapos na. Malaya ka na. Alam ko, sabi ni Dayan, isang maliit na ngiti ang namuo sa kanyang mga labi. Sinimulan natin to sa isang kontrata, Marco, sa isang kasunduan na puro kasinungalingan. Pwede bang simulan natin ulit? Lumapit siya ng kaunti. Ang pagitan nila ay unti-unting nawawala. Pwede bang simulan natin ulit? At nang walang papel na pinipirmahan? Walang bayad. Walang rules. Totoo lang. Tinitigan siya ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Dahan-dahan, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting totoo, malapad, at puno ng ginhawa. Ang parehong ngiti na nakita ni Dayan sa lumang litrato nito kasama ang kanyang lolo. Yes, Dayan, sabi niya. Ang boses ay halos isang pabulong. Yes, hindi na nila kailangan pang magsalita. Sa katahimikan sa ilalim ng puno ng akasya, ang kanilang mga puso ay nag-usap. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagtataksil, lahat ng kasinungalingan, ay unti-unting hinilom ng pagpapatawad at ng isang pag-ibig na sinubok ng apoy. Makalipas ang ilang buwan, sa isang simpleng parke sa San Mateo, magkasama silang nakaupo sa isang bench. Pinapanood ang paglubog ng araw sa ngayon ay malinis ng ilog. Inakbayan siya ni Marco at isinandal ni Dayan ang kanyang ulo sa balikat nito. Ang hangin ay sariwa at ang katahimikan ay puno ng kapayapaan. Sabi ko sa'yo,
Ako ang solusyon sa problema mo. Mayabang na biro ni Marco. Napangiti si Dayan. Tumingala siya dito. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa ginintuang kulay ng papalubog na araw. Hindi, sagot niya. Ikaw ang naging pinakamagandang problema ko. Nagtawanan sila. Isang tawang malaya, masaya, at puno ng pag-asa. Hindi ito ang perpektong pagtatapos na tulad sa mga fairy tale. Marami pa silang kailangang ayusin. Marami pang sugat na kailangang hilumin. Ngunit habang magkasama sila, alam nilang kaya nilang harapin ang lahat. Dahil ang pag-ibig nila, na nagsimula sa isang kontrata, ay naging mas matibay pa sa anumang pirma sa papel. Ito ay isang pag-ibig na pinatunayan ng sakripisyo, itinayo sa pagpapatawad, at sinelyuhan ng isang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Dayan at Marco, isang kwentong nagsimula sa isang kontrata, ngunit tinapos ng tunay na pag-ibig mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kwentong ito. Ang samahan ninyo sa akin sa paglalakbay na ito ay isang karangalan na hindi ko malilimutan habang isinusulat ko ang bawat salita. Kasama ninyo akong kinilig sa mga tahimik nilang sandali, nasaktan sa mga pagtataksil, nagalit sa mga kasinungalingan, at higit sa lahat, umasa na sa huli ay mananaig pa rin ang pag-ibig. Ang paglalakbay ni Dayan at Marco ay naging paglalakbay na rin nating lahat. Sana po, sa pagtatapos ng kanilang kwento, baunin ninyo ang mensahe na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nabibili o nakasalalay sa isang kontrata. Ito ay pinapatunayan sa sakripisyo, pinalalakas ng pagpapatawad, at laging nakakahanap ng pag-asa para sa isang bagong simula, gaano man kapait ang nakaraan. Nais kong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Saang bahagi kayo pinakanaantig? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento. Ang bawat isa ay mahalaga at nagsisilbing inspirasyon para sa akin. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa susunod nating kwento. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong tagapagsalaysay,